kung mag-fail ako, at least ginawa ko, tinry ko. At saka naniwala ako kasi nung what happened during sa dressing room. What? Sa dressing room when I was briefed, we're just talking. It was Miss Rio together with another boss. Itago na sa pangalan Nico de Rosario. At sinabi niya, grabe yung Carlo Aquino dito. grabe yung Carlo Aquino dito. So, with that, sabi ni, at tanong ni Kate Adahar from Random Republica, yung character mo ay someone with special needs. How do you prepare and build your role? Meron ka bang naging peg in your portrayal? naging? Peg. Marami. Actually, Kate, ayan, si Kate. Pinagano nila ako 3 days na immersion sa special school sa may Banawe. Sinamahan ako ni Josh, sinamahan ako ni Noel, tsaka actually ibang staff, si Direk May, RBO, nandoon. Yun, pina-observe sa akin yung mga high functioning, tapos yung hindi masyado. Tapos, after that, pinag-workshop ako with Miss Anna Fileo. Yan yung mga pinagawa sa akin. Tapos syempre, sa tulong din direct, may binuo namin kung paano gumalaw kasama ko si Noel, yung younger version ni Matman. Dapat kasi align yung galaw niya, yung pinapapanood sa akin, nire-record nila habang nag-workshop kami. Ganon yung mga ginawa namin. Ms. Rio, can you refresh my memory? Ito po ako, Ms. Rio. Okay, may sinasabi kayo mali tungkol dun sa mga scenes ni Carlo na kailangan na huwag muna ibigay. Kasi rehearsal pa lang. Hindi, kasi pag mga eksena niya, pinapanood ko kasi. At saka pag alam ko mabibigat yung eksena, kung hindi ko napapanood, pinakikinggan ko muna. Tapos pag rehearsal, kasi rehearsal pa lang bumibigay na si Carlo, di parang grabe naman to, hindi naman isa na lamang take, kasi maraming anggulo Para ibigay mo sa una hanggang 3, parang pang 5, pang 7, di ba? Pero kaya pa rin ibigay. Diba? Saan nagagaling yun? At saka, ang husay kasi hindi nga madali Hindi na madali yung pag-iisip kasi mental, di ba? Hindi dialogue pa. Paano siya magsalita? Paano mo siya gulaw? Parang yung totality, hindi talaga madali, pero nagawa naman ni Carlo. Kaya parang, pag nasa zone siya, walang pwede, di ba? Nahilang gusto kong cake na Papadala akong cake sa house mo. Sa package na. I love you. Yung sabi ko sa kanya, parang yung alam mo na pag nasa zone, hindi mo siya pwedeng galawin. Kasi naiintindihan mo bilang katrabaho na hindi mo sinigil na. Pero na-appreciate mo. Kasi lahat kami magkakasama kami halos, lalo na pag sa ospital, magkakasama kami sa eksena. Nagre-respetohan kami. At yung respeto namin, ibigay yung space. At yung respeto namin na alam naman na bawat isa yung character nila na may panahon para mag-prepare. Nandun kami sa ganun pag-respeto sa bawat isa. Actually, parehas kami ni Ate. Parang nagkadalawang isip ako na kunin yung role, yung character. Business na. Napatingin si Miss Des sa'yo. Kasi natakot ako. Kakasama lang ni Miss Des sa akin, per take ang bayad kay Carlo Aquino. Kaya ganun yung mga binibigay niya sa inyo. That's ang isip ko. Kasi nga takot ako gawin yung character. So ang dami yung what ifs, yung doubts, yung mga takot. Lumaki ng lumaki. Lumobo yun. So kailangan ko paputukin. Kailangan ko, I had to see this. Kailangan ko, kung mag-fail ako, at least ginawa ko, tinry ko. At saka naniwala ako kasi nung nagkita-kita kami for the first time, May or June, yung sit down natin, nag-open up ako kay Josh yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Tapos siya din, naging ganun siya sa akin. Sabi ko, okay na to, okay na. Medyo naging kampante ako. Tapos si Ann, late dumating, joke lang. Hindi, kasi late talaga yung call niya. Showtime. Galing siyang show. Hindi, tsaka gusto ni Derek May, kayo muna as brothers. Tapos biglang sisingit ako kasi kung anong hindi ka. Ayan, Mia. So yun, naging kampante ako nung nakasama ko sila dun sa sit down.
Sabi ko, okay, may enjoy ko to. Tsaka wala akong eksena na hindi ako pawis, ha? Lagi ako, Bigay na bigay ka alam mo, alam nilang lahat yan. Wala siya malamig. May special fan designated sa kanya. Kanya Ako may lang. rain cloud lagi sa ulo ko after everything. Alam mo, binigay mo kasi lahat eh. Sobrang pasasalamat ko kay RPO, kay Direct May, na every time na may natitirain ako, yung nawawala ako sa ano, sinasagip nila ako. Kasi nga hindi madali talaga. So, yeah. I see Direct May. Yeah, I just want to add lang na si Kaloy did not watch the original para huwag siyang ma-influence na gagayahin niya lang. Kasi alam niya na sobrang, parang everyone's raving about, you know, the performance of yung nandun sa original. And oo naman, talaga namang, you know, powerful yung yung performance nun. And si Kaloy, ayaw niya magmabahiran na parang, ay, ginagaya ko lang, or parang, you know, may influence siya eh. So he wanted, parang, sige, hindi ko papanoorin. But in terms of creating it, it's the interpretation based on our immersion, based on our research. And it's, you know, totoo siya, hindi yung parang kathang isip, hindi gano'n. So, siya, parang it was based on our own research and interpretation of the character. That's why, kudos talaga to Kaloy. Kasi, yung nung pinasok niya yun, it was, you know, kinuha from different real people with autism na in-observe, kinasalamuhan niya kasama, and talaga namang nabuo niya yung character based on all that. So, yun, talagang, you know, you gotta give it with him na hindi siya nag-kopya lang. And that's what we want to do. Yeah. We don't want to just copy and, you know, ginawa nila ganito gawin din natin. Wow. So, it's an interpretation. Yeah. We created our own. Well, 2 points there. Miss Anne? Yeah, no, Carlo's performance, it's always so raw. Like, whenever I'm in a scene with him, I know I don't need to prepare on my own because I know in each scene, I'll get so much from him that each performance it's just so raw and beautiful. So, you guys have to see Carlo's performance. It's really amazing. Ako rin. Ako lagi niya ako excited. Hindi na rin ako nagpe-prepare. Diretso na. Diretso na. Galing pa ako kwentuhan na. Ready na? Okay. Tapos, magdadala ka talaga kay Kuya Carlo. Galing na. Mukhang alam na natin kung sino maglilibre sa cash Kaya card. mahal ko kayo. Ready mo na ba? John Bingsi. Maraming salamat, Carlo. Grabe, happy birthday naman sa'yo. Grabe, bukatan ng bangko pala itong nangyayari. Pero Magkano yung bangko today? Love fest, love fest. Tsaka pag pinawisan ka sa lahat ng pagbigay ng mga komento patungkol sa'yo. Pero let's go back to Direct May. 2 points Direct May, no? Unang-una, itay mo namin ng version niya ng Katang Isip. Yeah, siya yung pwede. Wag na. Yes. Ay, oo! Magaling niya. Tama! And pangalawa, it's so refreshing to hear what you said. Kasi akala ko, personally, required panoorin itong piece sa lahat ng mga actors para alam nila yung kwento, alam yung direction, alam yung nangyayari. Kasi may peg na. Pero may ilan sa mga actors pala na hindi pala pinanood. Can I see, show of hands, sa mga hindi nanood talaga ng original? No, it's him lang. It's him lang. Sino? Konti lang. Ako naman. Okay. Ako naman nahirapan ako kasi sinabayan ko eh. Sinabayan ko yung kwento habang sinushoot namin. Kaya sabay ko pinapanood habang sinushoot namin. Nahirapan ako kasi sobrang subtle ng reaction ng character ko sa original. Tapos dito sa atin, sa Filipino adaptation, ibang-iba yung character ko. So nahirapan ako timplahin. Pero sa tulong ni Direk, Kahit Nagawa sinabi, parang, ba't ginawa ng sa original kasi ganito? No, but that's the original. This is ours. Hindi kami ganun sa set. As a fan of K-dramas, definitely. And people know that It's Okay to Not Be Okay is definitely one of my top favorites. Una ka syempre sa opa ko, Bong Yu, if you're watching, I'm kidding. It's Okay to Not Be Okay is really one of my top faves because it does tell a story which I loved and it's something that I can relate to. So, it was like, pag kinakausap ko, Direk, kasi si Komun yun. And this is our story. It's a different interpretation. So, for those who loved it just as much as I did,
this is our take on it, which is very Filipino. Diba? Parang, don't worry, hindi siya mag-veer away masyado from the original, but new souls that will tell a new story. It will be faithful to the original. The core. The core Yes, will be the there. core. Okay. Kasi of course, if we just follow or copy what was in the original, then we just change the actors and then you're watching the same thing all over again. What's the point? What's the point of doing an adaptation? An adaptation is your own interpretation and making it local, making it Filipinized. And then with, yes, like what Anne said, new souls. Because these are different actors. They're not the same actors. So they're breathing lives into these characters from their souls. Actually, saktong-sakto yung pinag-uusapan natin sa naging katanungan ko kay Sir Henry, no? The show blends genres, romance, psychological drama, fantasy. What are your strategies naman in maintaining coherence across these genres? Pang-thesis defense. Oo, parang professor dito ah. Actually, ano naman, maging totoo lang, nagpakatotoo lang kami sa bawat character. So sila na nag-molde nung genre na yun. So, mas madali kasi pag tinitingnan namin sa journey ng mga characters. Kaysa sa titingnan namin kung ano yung, dapat to, romance, dapat to, may thriller, dapat to, ganyan. So hindi, ang nagtitignan talaga at nagbibigay ng tonality na yun, sila. At ano lang, sobrang gagaling nila. Actually, gusto ko lang dagdagan ng dahil maka-birthday nga ni Carlo. Kasi first time ko siya nakatrabaho. Tapos, syempre, nung na-meet ko siya, napanood ko na yung lahat ng material. Hindi ako sanay na hindi siya makita bilang si Batman. As in talaga, hindi talaga ako sanay na. Ang nasa utak talaga yung Batman. Ganun siya kagaya. Ganun sila kagaya. Again, we say, Happy Birthday, Carlo! Happy birthday, Batman! Grabe ka, Batman. Thank you. Thank you so much, Henry. Let's go to Direk Raymond. Direk, we got a question coming from MC Richard Paglikawan, iHeartTV. What creative choices did you make to reflect Filipino cultural nuances in the storyline? Ano ba simulan niya? Kasi may part dito na parang sa original, may campaign. Yung medyo pumasok sa utak ko, yung campaign. So, kung Filipino, nung ginawa namin, so paano yung campaign dito sa atin sa Pilipinas? Like, may mga pag-provincial, diba? So, provincial, may mga drums. So, kasi nakakagala na ang daming tao. So, very Filipino. Unlike sa original, Korean, hindi sila yung parang pandemic din nilang ginawa ko sa original. So, buti na rin sa Pilipinas. And this was shot in Bacolod. Bacolod Island. Negros Island. Negros Island. Yeah, all So, over. we'll be seeing those nuances as well. Yeah, and like even the stories, like nasimulan ni Mia, it's our own original. Even the Filipino animations. The folklore. Yeah, the folklore, it's all related to our Filipino culture. Atin to. Sarap pakinggan. Okay. For Direk May. Okay.